Corinthians chapter 11. So we'll be picking up po our study in verse 17 this morning. So nagsimula po si Pablo na i-address ang issue sa problema ng simbahan na ito and to set some practical na mga gabay sa how na maging maayos ang simbahan. Nasa order ang lahat sa simbahan nito. And last time na pag-aralan natin, tinignan natin about sa cultural issue na was taking place sa simbahan nito, na kung saan ang mga wives ay hindi nagtatalakbong ng ulo. Sa kultura nito, supposedly ang mga babae nagtatalakbong ng ulo or may veil ang ulo, which is the culture. And ibig sabihin na sila po ay under authority ng kanilang husband. And kung wala silang talukbong, veil sa ulo, that means they are free na available sila sa sinumang lalaki. So, Paul overall speaking po patungkol sa structure of leadership within the church. Nagsalita din si Pablo once again about sa cultural issue. Ang lalaki na nagpapahaba ng buhok, which during that time, dapat na nasa sa madaling salita, as a man, they should look a man, hindi na parehas sa babae. Today, long hair is, may mga long hair na lalaki, pero we should not have confusion. Ang sinasabi ni Pablo dito is, if you are a man, you should be man. Magmukha kang lalaki. At kung babae ka, then you should be a woman, magmukha kang babae. Now, our text this morning po, dito sa versikulo na ating titingnan, ay common na tinatawag ito na communion. Pamilyar tayong lahat. And because ang mga taga-Corinto na mga mananampalataya ay hindi naiintindihan ang patungkol sa the Lord's table or yung the Lord's Supper, kung natatandaan niyo ang hapunan, ang banal na hapunan o ang huling hapunan. So, Paul now writes them, sinabi niya regarding this, patungkol dito. So, Paul lays out ang mga doctrinal na truths at katotohanan patungkol sa communion at kung paano dapat natin ginagawa ito sa simbahan sa tuwing tayo nagtitipon-tipon. Alam niyo po, may dalawang ordinances na ibinigay ang Panginoong Jesus. Una po ay ang water baptism at yung pangalawang ordinance ay ang communion. So, ano po yung ordinance? Ang ordinance po ay something na ito po iniutos ng Panginoon at pinapractice ng simbahan. Now, maaaring hindi pa nasagot ang tanong ninyo dati sa tanong na bakit nagko-communion tayo? Why do we do communion? And medyo mababa po ito, pero itry kong paiglihin ang background para maintindihan natin bakit nagko-communion tayo sa simbahan. You gotta go back 100 years ago. 100 years ago, alam niyo po yung story sa Jewish people. Ang Jewish people ay slaves sa Egypto, and they were slaves for 400 years through a series of 10 plagues. Naalala niyo po sa Exodus, nagpadala ang Panginoon ng salot para palayain ang mga tao niya, ang Israel. Pero si Pero ay napakatigas ng ulo. Remember? Stubborn siya na Pero, ayaw niyang talagang pakawala ng mga Hebrew people, and napagod din siya sa wakas at sumuko. Reluctantly, pinalayan niya ang mga Jewish people. So when the Jewish people were told po na sila ay malaya na, makakaalis na sila ng Egypto, so nag-apura sila, nagmamadali. So sabi sa Exodus chapter 12 na ang kanilang dalang tinapay hindi nila lalagyan ng yes. Alam niyo po yung yes, di ba? Hindi yung yes na oo, yes na nilalagay sa tinapay na ingredients pampatubo sa dough. So walang yes sa tinapay. You understand kung anong pagkakaiba ng yes at saka yes, di ba? So yung yes ay yung nilalagay sa tinapay na pampatubo. So hindi nila nalagyan yon, nagmamadali siya. So from this comes ang tinatawag nila na pista ng tinapay na walang yes o patubo o unleavened bread. So they practice and inaalala nila yung great deliverance nila sa Egypto. And on the piece of the unleavened bread, meron po silang tinatawag na Passover meals. Yung dinner or pagkain na tinatawag Pascua, pagkain para sa Pascua. Because naalala niyo yung huling salot na ibinigay ng Panginoon, yun po ay ang mamamatay po ang lahat ng mga panganay sa anak na tao man o hayop. So, binigyan ng instruction ng Diyos ang mga Hudyo na maglagay ng blood
ng land sa bawat pintuan ng bahay. So kung mayroong dugo ang pintuan ng kanilang bahay, then hindi mamamatay ang kanilang mga panganay na anak. So yan po ang ibig sabihin ng Paskwa o Passover. Passover or Paskwa. And so people were to commemorate itong napakalaking pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan po ng tinapay na walang pagpatubo at sa pamamagitan po ng dinner na tinatawag na Passover meal. Para hindi nila makalimutan ang dakilang pagliligtas ng Diyos sa Israel mula sa kanilang pagkaalipin sa Egypto for 400 years. So even today, ang mga Hudyo po ay nagse-celebrate ito ng tinapay na walang papatubo at saka Passover meal. So si Jesus po, he's going to take the Passover meal, then ibabahagi niya sa kanyang mga disipulo right before bago siya pumunta sa cross, at ipapaliwanag niya how the Passover meal was actually itinuturo po ang kanyang sarili na iahandog niya para sa kasalanan ng sanlibutan. Yung Passover meal ay again had to do ng yeast na walang ilinalagay sa tinapay, so they could remember yung biyaya ng Diyos sa kanila na iniligtas sila sa Egypto. Jesus comes along in relation to this pagkain at he says basically po, ang Diyos na nagligtas sa Israel, ang Diyos na umiibig sa inyo na mga Hudyo at naligtas sa inyo, ay ito rin ang mensahe ng pagliligtas niya sa buong sanlibutan, na si Jesus ay yung picture noon ng dugo na ilinagay sa pintuan. Tinuturo kay Jesus na siya magiging handog para tayo iligtas sa pagkagapos sa kasalanan. So all of it was pointing to the eventual revelation patungkol sa Messiah. So when Jesus shares itong Passover meal with his disciples na tinatawag natin ngayon Last Supper or the Lord's Supper or Communion, right before siya na pumunta sa cross, nais niya na maintindihan natin na sabi niya, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Diba? Sa communion, binabasa natin yan. Ang sinabi ni Jesus, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Na hindi natin makalimutan, hindi dapat natin makalimutan ang halaga na ibinayad para sa atin mga kasalanan doon sa cross ng Kalbaryo. So tingnan niyo po kung anong problema sa simbahan ito. Basahin ko muna sa verses 17 to 19 tungkol sa mga babanggitin ko ngayon. Hindi ko kayo maaaring purihin dahil ang inyong pagtitipon ay hindi nakakabuti, subalit nakakasama. Una sa lahat, nabalitaan ko na kayo'y nagpapangkat sa inyong pagtitipon at ako'y naniniwalang may katotohanan iyan. Talaga namang magkakaroon ng pagkakabahabahagi sa inyo upang makilala kung sino sa inyo ang mga tapat. Diba? You remember sa una, kinomen niya sila sa kanilang ginagawang maganda, pero ngayon ay rebuke niya sila sa kanilang ginagawa na hindi maganda pag nagtitake ng communion. Yung pagkabahabahagi at saka yung selfishness na mayroon sa fellowship na ito. Now, tingnan niyo po ang word na communions sa King James at saka New King James, ang sinabi diyan communion, sa NIV participation. But let me read, kasi binanggit na ito ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 10 verse 6. Sinabi diyan sa chapter 10 verse 6, hindi ba't ang pag-inom natin sa kupa ng pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi, pakikibahagi sa NIV participation sa dugo ni Kristo. Ang pagkain natin ng tinapay na ating pinipira-piraso ay pakikibahagi. So binanggit na naman participation, yung word na participation, pakikibahagi naman sa kanyang katawan. Dahil ko pong maintindihan ninyo itong communion. Sa Greek word, ang salita po ay koinonia, na ang ibig sabihin po ay fellowship or communion. Nag-fellowship tayo, nagtitipon-tipon dahil meron tayong commonality. May pagkapare-pareho tayo kay Kristo. Isang tatay natin. Tayo lahat ay may relasyon sa Panginoong Jesucristo. And in 1 Corinthians chapter 11 verse 20, tinawag ito ni Pablo na the Lord's Supper or banal na hapunan ng Panginoon. Some tradition, sinabi ito sa mga iba ay tinatawag ito na, are you familiar ng salitang ito? Eucharist. Yan po ang
tawag nila dito sa ibang background. If you are Catholic, ito yung tawag Eucharist. Protestants, Eucharist, Episcopalian ka man, o Lutherans, ito ang tawag dito, Eucharist. So, now, saan ba nila ito nakuha? Ang Eucharist na salita ay nagmula sa 1 Corinthians chapter 11, dito po pa rin, chapter 11 verses 23 to 24. Sinabi po dito, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay. Ito po, take note, verse 24, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi ito, ang aking katawan na inihahandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. So, nagpasalamat, yung word na given tense sa original language, which is ang Greek po, ang word niya ay Eucharisteo. So, dito po nagmula ang term na Eucharist. Given tense sa Greek, Eucharisteo. So, again, nagmula dito ang word na Eucharist at ang ibig sabihin dito ay pagpapasalamat, thanksgiving. So, whatever yung background, it's the same. Communion, the Lord's Supper, Eucharist, the same ang ibig sabihin dito. Pero in my background, kung saan ako na-raise up, and biblically din, tinatawag natin itong communion. Okay? Communion. Now, bakit po rinebuke ni Pablo ang mga mananampalataya sa Corinto? Una po ay pagkabahagi. Nabasa po natin. Meron po silang tinatawag na agape peace, or love of peace, na tinatawag po natin ngayon sa panahon natin na potlucks. Alam niyo po yung potlucks, di ba? Na tayo po ay merong, especially once a month, di ba? Per Sunday, may potlucks tayo na kung saan nagdadala ang bawat isa ng kung anong madadala nila na pagkain para pagsalu-saluhan. So, ito sa panahon nila tinatawag nilang love peace, which in-incorporate nila sa communion. Hindi Sunday na parehas natin ginagawa, pero may fellowship sila na love peace or agape peace. And ito po yung time na kung saan dito maintindihan nyo kung bakit rinebuke ni Pablo sila. Ito yung time na sarili lang nila ang kanilang iniisip. Now, we can say at least na ang mga mananampalataya obedient po kasi nagtitipon-tipon sila sa simba, meron silang fellowship na dapat na meron talagang fellowship ang body of Christ. Pero ang problema sa Corinto, they could not come together na may pag-ibig at pagkakaisa. So, maliwanag dito na sinaway, rinebuke ni Pablo sila dahil po sa hindi proper na ginagawa nila sa pagtitipon nila. Sa first century, panahon po ito, may issue po sila, katulad ng nangyayari pa rin ngayon, na kung saan, nakita na natin nito sa previous na chapter, na mayroong pagkabahagi. Ang iba ay pumapanig kay Pablo, ang iba ay pumapanig kay Apollos, ang iba ay pumapanig kay Peter. May comparison palagi, may kinukumpara at kaya nagkakaroon ng pagkabahagi o division or merong pinapanigan na tao. Imbis na maging faithful sa Panginoon, nagiging faithful sila, loyal sa isang tao. So nagkakaroon ng division sa simbahan nito. And some of the Corinthian church were culturally na mataas ang kanilang pag-iisip sa kanilang sarili. They think high sa kanilang sarili, and talaga naman mayroon sa panahon nila, may kaya at mayroong mga lower class, may master, sa fellowship may mga master at saka may mga slaves. Eh, napakahirap yung challenge sa fellowship ay ang makisalimuha sa isa't isa, lalo na kung mataas ang pagtingin mo sa sarili mo, like sa mga master na ayaw makipag-fellowship sa mga slave. And at this time, itong agape peace, maaaring sa mga slave, ito yung napakasarap na time para sa kanila dahil makakakain sila ng masarap na pagkain. Kasi nga, slave sila kung sa kanilang sa tahanan ng kanilang amo ay maaaring siguro hindi magandang pagkain na kakain nila, pero sa gathering na ito, masasarap na pagkain ang dinadala. And they were supposed na makita as brothers and sisters in Christ. Remember na there is no class system kay Kristo. Walang mataas, walang mababa. Lahat tayong mga pulubi na tayo rin ay naglilid ng kapwa pulubi na kung saan nangangailangan po ng biyaya ng Panginoon. Okay? But in Corinth, some were viewing themselves po na mas mataas kaysa sa iba. Ito yung problema. So, in verse 20, kaya sa inyong pagtitipon, hindi banal na hapunan ng Panginoon
ang kinakain ninyo, sapagkat ang bawat isa sa inyo ay nagmamadali sa pagkain ng kanyang sariling pagkain. Kaya nagugutom ang iba at ang iba naman ay naglalasing. Wala ba kayong sariling bahay upang doon kumain at uminom? Hindi ba ninyo pinapahalagahan ang iglesia ng Diyos at hinihiyan ninyo ang mahirap? Ano ang gagawin ko ngayon? Pupurihin ko ba kayo dahil sa bagay na iyon? Hindi ko gagawin iyon. So sa kanila pagtitipon na tinatawag na love feast po, so dadali nila kung anong kaya nilang madala na pagkain. Ang iba ay mga kadalala, ang dalala nilang na siguro utan na may sardinas, siguro ang iba ay pansit, pero ang iba nakakapagdala lechon manok. So kung ating i-relate sa panahon, no? Ngayon, so Paul rebukes them because there is some coming sa feast na ito, pagdiriwang nito ng gutom. Lalabas sila ng church na gutom. And ang mga rich, mayayaman, yung master, ito yung kanilang pinaplano, kasi tinitingnan nila itong mga lower class, mga slave. Ito na naman ito, kapatid natin, nagdala lang ng pansit, nagdala lang ng utan na may sardinas, nagdala lang ng ilang pirasong isda. Baka pag sila kumuha na ng pagkain, mas marami pang kunin nila. Lechong manok ang pipiliin kaysa ang pansit na dala nila. So yung picture dito para maintindihan natin ano lang yung dinala, utan na may sardinas, tapos sila palugod na magpapasiguro ang kuha ko ng lechong manok. So nilang strategy, ang meaning ng mga higher class, ila na lulubruhan ng lamisa na ato dito mararasa ng pagkain para dire makakuha ng mga ini nga lower class na makakuha sa marasa na pagkaon. Sila magpapasiguro sa mga pagkaon nga dara. Then so magpapakabusog sila, ang iba gutom. So this is not how the body of Christ is to work. Nahalan na maging kain kita sa kadaw sa, maging mahumok ang atong kasing-kasing sa kadaw sa, maging sensitive kita sa laing nga tao, di rin nagpapasiguro sa atong kalugaringon. So we are to esteem others better sa atong kalugaringon and not to think na karapat dapat tayo nito kaysa sa ibang tao. I think this is one of the most challenging na bahagi sa pagiging Kristiyano, na mas pahalagahan natin ang ibang tao kaysa sa ating sarili. Paul is calling out those mga makasarili po na huwag kayong mag-una-una sa linya. Ayaw tayo paglugrohan lamisa. Nag-overtake kam sa lamisa, ading mga lower class, gutom. Kukuha niyo ang pinaka-the best nga seat. And sinasabi ninyo na kayo, kaibigan nyo, kapatid nyo sila, pero nagpapasiguro kam sa niyo, kalugaringan, post them. No, sabi niya, hindi na sana problema, kung sa bahay pa lang, kumain na kayo. Diba? Sinabi dito sa binasa natin. So, meron ng self-control. So, merong division. Ito yung problema. And pangalawa, yung pagiging makasarili. Selfishness na nangyayari sa pagtitipon. They were not showing concern po enough sa iba. Enough para sa bawat isa na magbahagi. And the worst, some were even getting drunk po sa simbahan. Kasi yung ginagamit nila kasi noon na element sa wine, atin grape juice, sa kanila talagang wine. Pero iba yung wine nila sa timplado ng wine. Pero pag nagpaura-ura kaliwat sa grape wine, then you will get drunk. Pero we don't do that na wine ang aton gamiton. Grape juice lang aton take kasi makuri na ako. Marasaan gamay, tapos niyan, magsigi-sige, tagi pa daw ko. Ang tunda, nagpausa na ng tumba-tumba ka naman, brother. Kay naura-urahan na ngayon sa wine na grapes. So, this supposed fellowship over the love feast was na disgrace, and even the Lord's Supper which followed the meal ay talagang marumi na po, hindi na magandang pagtitipon nito. At some ay talagang sobra-sobra yung alam niyo yung full ka na, busog ka na, iba din yung word na glutton. Kasi yung word na glutton, busog ka na, pero sige ka lagi hapon kaon. Ito yung nangyayari. Sino nga mga higher class, nagpapaka-glutton, busog na, pero kay nadiri daw nga makuha ng marasan nilang gindara nga pagkaon, tapos ihatag na sila yung mga lower class. So, ang iba, we're hungry, and then move on to the Lord's table and partake
in the sacred ceremony o communion. So ang kanilang ginagawa po ay nagpaparumi sa holy institution or communion na tinatag, in-establish ng Panginoon. So, rebuke ni Pablo sila, and he will now move into the seriousness po pag nag-take ng communion, na kailangan seryosohin natin ito pag nasa lamesa tayo ng Panginoon, kapag gumarap tayo sa Panginoon, nag-take tayo ng communion. So, the words of institution, at ito po din ay may gospel po sa salitang ito, verses 23 to 26. Basahin ko po until 25 lang po muna, verse 23, starting verse 23, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at tinagpira-pira sa iyo, nagsinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. So, sa gabing mismo bago siya ipagkanulo at ipako sa cross, in-establish ni Jesus ang sacred ordinance of communion. There's at the Last Supper, there was very important na layunin para dito po. Sinabi ni Pablo dito sa verse 24 and 25, sabi niya na gawin natin ito. Bakit ginagawa natin? Isa sa dahilan is in remembrance of Jesus, sa pag-alaala kay Jesus. So in-establish na Jesus ito so we would have a constant reminder na patungkol po sa kanyang ginawa. You see, wala pong value sa crackers, sa skyflakes. Wala pong value ang juice, grape juice. Ang value po ay kung ano ang rene-represent nito. Ang kahalagan po ay kung ano ang rene-represent ng crackers at saka grape juice. Alam po natin ito, di ba? Ang bread ay nagsisimbolo ng katawan ni Kristo na ibinigay para sa atin, na kung saan his body was beaten, brutally na binugbog, tinorture, para sa ating kaligtasan. Ang tinapay nag-represent sa katawan niya na binugbog para sa akin at para sa iyo. Doon sa upper room, isang kasama niya ang kanyang mga disciples, nakaupo siya kasamang disciples, at kumakain sila ng Passover meal, and walang pinatubo, yes, sa tinapay na kanilang kinakain. So, ito po ang kanyang kinain. Again, yung tinapay na walang yeast, yung yeast po kasi nag-represent ng kasalanan if you look sa Bible. So, the unleavened bread na ginamit po sa Passover meal, ito rin po ay merong marka, may butas, na kapag ito po ay ginalagyan po ito ng parang mark or hole sa itong tinapay na ito. You see, in the same way, ang katawan ni Kristo, ito po ay durog, ito po ay binugbog, ito po ay walang kasalanan katulad ng tinapay na walang yeast. Si Kristo ay walang kasalanan na kung saan ang kanyang katawan ay nakaranas ng stripes, nakaranas ng, even na he was pierced, naalala nyo, he was pierced. Siya po ay sinaksak na dito sa tagiliran. And same sa bread. Interesting na kung saan may hole, may marka, the same sa nanghitabo sa lawas ni Kristo. He was beaten and he was pierced. Now, after the bread was the cup. Ang cup ay nag-represent sa blood ni Jesus Christ na siyang naghugas para sa ating kasalanan, nag-represent na naghugas sa ating kasalanan. Sa first century, sa isipan ng mga Hudyo, ang dugo po ay nagre-represent ng buhay. So, Scripture, sa Old Testament, ang buhay ay nasa dugo. Sinasabi sa Scripture, sa Old Testament. At pinapahalagan po nila ang dugo kapag naghahandog sila ng hayop. Hindi sila padalos-dalos hindi sila tulos sa pagpatay ng hayop. And they carefully handled the blood na tumitigis mula sa hayop na inihahandog sa Diyos. Now, there is some interesting na katuwanan na hindi po para down just to tell the truth, to explain. May interesting na katotohanan po sa doktrina, kung hindi nyo po alam, know their catechism po, anong doktrina nila, interesting na teaching po sa Catholic Church about sa doktrina na transubstantiation. Transubstantiation. Even you can Google it sa online kung ano itong doktrina nila.
At sa doktrina na ito, kapag gumagawa sila ng communion, di ba, may cup ng wine and ostias. Kapag nag-take daw sila nito, ito yung doktrina nila, may nangyayari din na ito ay literal na dugo na nangyayari na sa iyong katawan na tinake mo at literal na katawan ni Kristo na tinake mo sa iyong katawan. Hindi ko po yung gawa-gawa. You can search sa Google and you can ask your mga kaibigan and sa kanilang doctrine. Saan po nila pinagbasihan ito? Pinagbasihan ito sa 1 Sais verses 53 to 55. Okay, ito yung basihan nila. 1 Sais versikulo 53 hanggang 55. Ang sabi po dyan, basahin ko, sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo, tingnan, kainin ninyo ang laman ng anak ng tao. Ito yung pinagbasihan nila. Kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman, take note, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain. Kaya ito po kung bakit naging doktrina nila ito. At ang aking dugo ay tunay na inumin. So, tinake nila ito as literal. Pero ito po ay figurative, hindi po literal. Metaphorically po ito, figuratively at hindi po literal. So, sa mga kaibigan po namin ng mga Katoliko, tinake po ito nila na literal, hindi po figurative. Alam niyo po si Jesus ay nagsasalita po minsan ng metaphorical o figurative. Delikado ka kung iti-take mo ng literal. Kagaya ng sinabi niya na naalala niyo kung ang mata mo naman ang siyang nagbiging sani ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Mas mabuti ang magkaroon ng buhay na walang hanggan na bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata kang itapon sa apoy ng impyerno. Alala niyo, sinabi din ni Jesus, figuratively, na siyang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. How do we know na hindi ito literal itong pinagbasihan nila sa John chapter 6? Kasi kung kayo po ay bababa pa, kukunin niyo ang konteksto, baba pa kayo ng versikulo, tingnan niyo po sa verse 63. Makikita niyo na hindi po literal ang sinasabi ni Jesus. Sabi niya sa same chapter na pinagbasihan nila, pero we go down more verses, papuntang verse 63, sabi ni Jesus, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu. Okay? Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito ang nagbibigay buhay. So he's not speaking po literally but spiritually. So there's nothing in Scripture na nagsasuggest or nagpapatunay sa doktrina na ito na it is literal kapag nag-take ka ng communion, literal na iniinom mo, nag-take ka ng bread, literal na kinakain mo ang laman ng Panginoong Hesus Kristo. So it's not his literal blood. Especially ang mga Hudyo hindi kakaiinom ng dugo. Pinagbabawal ito sa kanilang mosaic law. And we don't remember that it is not a small thing. We are remembering ang pinaka-importante sa lahat, ang the most important thing na ang rene-represent nito na alalahanin natin ay ang ginawa ni Hesus Kristo para sa atin doon sa cross. Amen? So, yung communion ay it keeps our memory na alalahanin po ang malaking sakripisyo na binigay ng Panginoong Hesus Kristo para sa lahat. At tinutulungan tayo nito na mag-focus sa pinaka-importante. It continually na ang maging sentro ng pagtitipon natin, it continually reset ang ating focus na ang sentro ng pagtitipon natin ay ang Panginoong Hesus Kristo. So Paul quotes here Jesus' own words. Sinabi niya, as often as you do this, sa tuwing gagawin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. So binabalik tayo ng communion sa pinaka-importanteng realidad ng paglalakbay ng Kristiyano. Ang pinaka-importante ay sa ating pananampalataya. And we are dependent kay Kristo at sa kanyang pagkapako sa cross para sa ating mga kasalanan, para to provide salvation at mapawalang sala tayo sa ating mga kasalanan. Ang pagiging Kristiyano is not about experience na papasok tayo sa simbahan.
O it's not about sa makasama natin ang crowds. Ang pinaka-importante sa pagiging Kristiyano ay ang pagkakaroon ng relasyon sa Panginoong Jesucristo. Okay? It's not about sa experience, it's not about the people. Ang pinaka-importante sa lahat ay ang relasyon natin sa Panginoon. And ang communion ay nagpapaalala sa atin, patuloy nagpapaalala sa atin sa Panginoon na binabalik tayo na mag-focus sa Kanya. At ituon ang ating mga mata sa Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan po ng dugo ni Jesucristo na ikaw at ako ay napatawad sa ating mga kasalanan. So, we have the cup na nagpapaalala sa atin nito, reminding us na tayo po ay naligtas dahil po sa kamatayan ni Cristo doon sa cross. Then, sabi ni Pablo, verse 26, sapagkat tuwing, take note, tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. So, yung communion po, ito po ay ang ginagawa natin ay nagpapahayag tayo na si Kristo lamang ang kaligtasan. Nagpapahayag tayo na ang kasalanan natin ay mapapatawad lamang, walang ibang paraan kundi sa pamagitan ng dugo ni Jesucristo na tumigis doon sa cross ng Kalbaryo. Walang iba na makapaghuhugas sa ating kasalanan kundi sa pamagitan lamang ng dugo ni Jesucristo. Pero take note yung word na sa tuwing gagawin ninyo ito, walang mandate sa Biblia kung kailan gagawin ito, pero sabi dito as often as you do, sa tuwing. Sa ating ginagawa natin first Sunday, kaya ginagawa natin ito kasi wala namang sinabi na ito kada week gawin ninyo ito, so or as often as you do. But ang pinakamahalaga dito po ay alalahanin natin ang ginawa ni Jesucristo. Now, pangatlong bagay, yung proper way na dapat gawin ito sa tuwing nagko-communion tayo, the proper way to prepare for the Lord's Supper, verse 27 to 34. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at uminom sa kopa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Now, marami mga tao nagbasa nito at sinasabi nila, minsan, may mga taong ganito sinasabi nila, hindi ako karapat dapat na mag-take ng communion. Kaya pag pinasa na sa kanila ang communion elements, hindi ako karapat dapat. Ipapasa lang muna nila sa iba, hindi ako karapat dapat. Excuse muna ako sa communion kasi unworthy ako. It's like, pumunta ka sa doktor, sabi ng doktor sa'yo, alam ko na may sakit ka, pero bumalik ka na lang pag magaling ka na. Ganyan ang nangyayari. Naintindihan niyo po yung sinasabi ko? So, we come to the table acknowledging na sa ating mga sarili na nangangailangan po tayo ng Savior. We are reminded po na nangangailangan po tayo ng kapatawaran araw-araw. Makinig po kayo. Kung naniniwala ka na nagtitake ka lang ng communion kasi sin-free ka na, hindi ka na nagkakasala, nasa maling simbahan ka. Because weekly, dito sa simbahan natin, wala pong perfecto na sa weekly na pagdalo natin sa bawat isa dito sa simbahan, wala pong perfecto. We are sinners. Lahat po tayo ay makasalanan. At nangangailangan po ng tagapagligtas. So itong mga Corinthians, they were coming sa table ng Panginoon, talagang rebelde, matigas ang ulo. They even get drunk po, nagpapakalasing. So, ang communion ay binabalik po tayo sa ating sarili na suriin natin ang ating sarili. Kaya nga, sinabi ni Pablo na suriin ninyo ang inyong mga sarili. And of course, we fall short. Lahat po tayo nagkakasala. Lahat po tayo ay nakakagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod. Pero if you are in complete rebellion talaga sa Panginoon, ang sinabi, magpapatuloy ako sa kasalanan. So, that is not wise response sa ginawa ng Panginoon para sa iyo. Kaya, kung I believe, kung naiintindihan mo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos, kung gaano kalaki ang inihandog ng Diyos para sa iyo at sa akin, then, ang puso mo ay mamumove para mag-repent sa kasalanan at magbalik loob sa Panginoon. So, verse 28, kaya dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago siya
kumain ng tinapay at uminom sa kopa, sapagkat ang sino mang kumakain at uminom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at uminom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit mahihina at sakitin ang marami sa inyo at may ilan ngang namatay na. Kung sisiyasatin natin ang sarili, hindi tayo hatulan ng Panginoon, ngunit hinahatulan tayo ng Panginoon dahil itinutuwid niya tayo upang hindi tayo maparusang kasama ng sanlibutan. So, now this is talagang napaka-importante na realidad about sa communion service. Kailangan natin siyasatin ang ating mga sarili. Hindi i-determine kung karapat-dapat ba tayo kasi talaga namang none of us are not worthy. Worthy. None of us are worthy. Unworthy tayong lahat. So yung judgment po dito na tinutukoy, di ba, ang iba nagkasakit, ang ibang namatay, ito po ay hindi eternal judgment sa impyerno, but it is more of correction, pagdidisiplina ng Panginoon. Hindi ka nakikinig, ha? Okay? Paluin kita. So nakita po natin nagkasakit, ang iba, okay, uwi ka na lang dito sa langit. Ang iba ay namatay. Paul has been correcting the Corinthians in this manner which lumalapit sila sa communion table ng hindi proper. Ang kanilang paggawa ng communion ay more on party-party. Nagpapaka sobra sa pagkabusog, gluttony, at naglalasing. Walang reverence sa Panginoon. So sabi ng Panginoon, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung paano nyo ina-approach ang communion service. Siniseryoso nyo ba ito? Naiintindihan nyo ba ang kahalagahan ng communion? Kayo ba ay nagdiriwang sa Panginoong Jesus o nagdiriwang sa inyong mga sarili lamang kasiyahan? Because they were coming po sa table ng Panginoon in such a disrespectful manner, an unworthy manner. So, nilalagay nila ang kanilang mga sarili sa pagtatama ng Panginoon. Again, some were even experiencing sakit. Ang iba ay natsugi. Patay na. So, kawalan ng respeto sa lamesa ng Panginoon. It involves corrective discipline sa kanilang mga sarili. And so kaya, bago kayo hatulan ng Panginoon, sabi ni Paul, bago kayo hatulan ng Panginoon, hatulan muna ninyo yung sarili. Siyasatin ninyo yung sarili. Kung may kasalanan na kailangan na-repent, talikdan ninyo pagsisihan. Pero huwag yung pintulutan ang accuser, si Satanas, na kayo ay bugbugin niya. Bugbugin niya kayo na sabihin niya, hindi ka maupay nga anak. Ayaw pag take kung yun. Nanay nga yung siringan ang kaaway, ay magsigambahan na. Di ka mga yung tatalong sa inyong pagkakristohanon. Diba? So how would we be fixed kung wala na tayo sa Panginoon? Wala na tayo sa pagtitipon. Paano maayos ang relasyon natin sa Panginoon? So yun palagi ang strategiya ng kaaway. He will fill you full of guilt sa iyong mga failures from the last week and cause you, pasa lang muna, hindi ako worthy. So, but ang dapat na gawin natin is magpakumbaba. Humble ourselves sa harapan ng Diyos and take it seriously so that hindi natin maranasan ang disiplina. Kasi pag nagdisiplina ang Panginoon, hindi mo magugustuhan. Pero, para rin naman sa iyong kabutihan. Pero, dahil nga minsan sa ating katigasan ng ulo, minsan may kailangan natin dumaan sa mga sitwasyon na ito. So, every time those elements come before us, kailangan it should humble us by reminder na kung ano ang naging kabayaran nito sa ating maliligtas, ang kanyang katawan, ang kanyang dugo. Should humble us. Verse 33, kaya nga mga kapatid, kapag nagkakatipon kayo upang kumain, maghintayan kayo. Kung may nagugutom, kumain na muna siya sa bahay upang hindi humantong sa hatol na kaparusahan ang inyong pagtitipon. Tungkol naman sa ibang mga bagay, saka ko na ayusin pagdating ko riyan. Yeah, we have to understand na kapag nag-ano sila ng the Lord's Supper, heavy meal ito. Hindi ito yung cracker na maliit, tsaka juice na maliit.
Ang pag ginaganon sila the Lord's Supper, heavy meal. Kaya nga sinabi ni Pablo, ang iba sa inyo nagugutom, ang iba sa inyo sobra-sobrang pagkabusog. So, now, nais ni Pablo na nasa ayos ang lahat sa service na ito at pahalagahan ang kabanalan ng the Lord's Supper, na kung saan hindi dapat ang mga sarili nila ang sentro sa pagtitipon na ito. Hindi dapat ito yung church natin at hindi ito dapat ang pangalan ng simbahan, Me-Centered Church Fellowship. Nakakita na kayo ng simbahan na Me-Centered Church Fellowship? Delikado yun pag pumasok kayo. Kasi puro lang sarili ang iisipin nila. And ang kalutasan nito, ang solusyon is paalala sa kanila, sa Korinto, pinalala ni Pablo na hindi dapat tayo mamuhay na sarili natin ang sentro, mamuhay tayo na para sa iba, na isipin natin ang iba. So, ang tinapay at ang the fruit of the vine, yung ginagamit nila na grapes, wine sa kanilang communion, itong dalawa nito ay nagpapaalala ng dakilang sakripisyo ni Yesu Cristo sa cross. And hindi tayo pwedeng lumapit sa the Lord's table na self-righteous. Or we must recognize na kailangan natin ang Panginoon. Kailangan natin siya. When we partake communion, ulitin ko po, pinapaalala nito ang brutal na paghihirap ni Yesu Cristo na kinaya niya doon sa cross. Binuraan siya, nilapastangan, ninatigo, binugbog. At dahil dito, tayo ay nagkaroon ng kagalingan. Siya po ay nasaktan, nasugatan, ngunit tayo ay nagkaroon ng kagalingan sa pamamagitan ng ginawa ni Yesu Cristo. You see, sabi niya, sa tuwing gagawin niyo ito, itong pag-partake ng communion, pinapaalala nito na kung paano nagbigay ng kagalingan ang kanyang katawan na dumanas ng paghihirap. And some of you this morning, paring broken ka. Maaaring ang puso mo ay durog na durog o maaaring nasasaktan ka. May mga bagay na pinagdadaanan mo siguro na broken ang puso mo. And maaaring may mga tao na take advantage sa iyo. And mayroong sugat sa iyong puso. Nais ko pong ipaalala, namatay si Jesus sa cross para magbigay ng kagalingan sa iyo. Si Jesus ang makapagbibigay ng kagalingan. 1 Peter chapter 2 verse 24, sa kanyang pagkamatay sa cross, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. So, hinaya niya ang brutal na paghihirap po sa cross, ang kalungkutan doon sa cross, para hindi ka na mag-iisa, so that you will never be alone. His words actually has spoken. Ang sabi po niya na hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Now I understand, may mga tao na ini-expect natin siguro na tayo ay hindi iiwan o hindi nila tayo pababayaan. Pero ang tao po ay nabibigo at ang hindi nabibigo lamang ay ang Panginoong Hesus Kristo. At pangako niya sa atin, hindi ka niya iiwan at hindi ka niya pababayaan. If you are sitting po ngayong umaga, mabigat ang iyong binadalang pasanin, ang iyong binadala sa iyong puso by sa mga pagkakamali, past mistakes or sa mga pinagdadaanan mong problema, kailangan mo maintindihan at kailangan paniwalaan na ito po ay nasettled na doon sa cross. And if you come in repentance, Lord, pagsisihan mo ako sa aking nagawang kasalanan. And if you humble yourself, Lord, forgive me, you are forgiven. Tapos na. Ang kapatawaran doon sa cross. And you will receive it if you will believe and come to Him na may pagpapakumbaba. You see, ang communion po ay nagpapaalala sa atin na ito po ay isa kain ng pagsisiyasat sa ating sarili. And it keep us from pagiging komportable sa kasalanan. It brings us back sa realidad kung gaano kalaki ang kabayaran na binayad para sa atin. And in turn, sa ating nais, hindi na tayo nagnanais na mamuhay sa kasalanan, kundi mamuhay sa kalooban ng Panginoon. Ang last instruction, sinabi dito ng Panginoon is, we do this often. And as we do, pinapahayag po natin ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. And this brings home sa realidad na si Jesus po ay magbabalik muli.
Diba sabi niya, gawin niyo ito, pinapahayag niyo ito ang kamatayan hanggang sa pagbabalik. Nabasa natin, ito'y nagpapaalala sa atin ang Panginoon ay magbabalik po muli. And wala na pong panahon para mabuhay para sa libutan at pagrebelde sa Panginoon. Dahil magbabalik po ang Panginoon na. Wala na pong panahon para mamuhay tayo sa me. Hindi para sa Panginoong Jesucristo na ito dapat. Kasi kung me at para sa sanlibutan, malapit ang pagbabalik ng Panginoon, sinasayang po natin ang ating panahon at oras. Maraming panahon at oras na nasasayang. It's time na ayusin natin ang relasyon natin sa Panginoon. It's time na ayusin natin ang ating spiritual na relasyon. Kumusta na? Siyasatin natin, ano na yung relasyon mo sa Panginoon? Knowing na magbabalik ang Panginoon, ganyan ka pa rin. It's time to get right with the Lord. Dahil He's coming soon. Sa tao nga na special po sa atin Kung ano-anong pinag-aanda natin kagad. Basta special na tao sa Panginoong Yesus na nagsabi magbabalik ako. He's coming soon. At hindi ka po naghahanda. It's time to get right with the Lord because He is coming soon. In our conclusion, there are two things na makikita natin sa communion. Una, siyasatin natin ang relasyon natin sa Panginoon. Siyasatin natin. Sabi dito sa verse 26, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, take note yung word na ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. So una po, pag nag-take tayo ng communion, nagpapahayag tayo patungkol sa kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Proclamation. Sa kamatayan na si Jesus lamang sa pamagitan ng ginawa ni Jesus Kristo, sa pamagitan ni Jesus ang kaligtasan. Pinoproclamar natin ang gospel. Ang kanyang katawan na nagdusa at ang kanyang dugo na tumigis doon sa cross. Nag-proclaim tayo ng gospel, mabuting balita. Yun yung rin-represent ng communion. And ang isa pang bagay na sinabi dito in verse 28, kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. So, proclamation and examination. Kumusta na yung relasyon mo? Meron ba pagmamahal sa bawat isa? Sa bawat isa sa atin dito sa simbahan, sa pagtitipon? Tayo ba ay namumuhay na we need each other or we live like, hindi ko kailangan ng simbahan, hindi ko kailangan ng prayer, ng kapatiran sa simbahan, hindi ko kailangan na makipag-fellowship, kaya kong mabuhay ang Kristiyanong lumakad na sa aking sarili. It reminds us that we need each other. Chapter 10, verse 16, 1 Corinthians chapter 10, verse 16, hindi ba't ang pag-inom natin sa kopa ng pagpapala na ating pinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinipira-piraso ay pakikibahagi, take note yung word, pakikibahagi naman sa kanyang katawan. Maliban sa we need each other, po, pangalawa is unity. Kailangan natin na examine. Meron bang pagkakaisa sa simbahan ito o kanya-kanya ang mga Kristiyano sa simbahan ito? May pagkabahabahagi. Walang pakialaman. Walang care sa bawat isa. Siguro practical, minsan nga, hindi natin siguro kilala yung iba kung anong pangalan. Because we don't give time para mag-fellowship or makipag-usap. So, it reminds us patungkol sa unity. When we partake, we are united in Christ. Sabi dito sa binasa natin, pakikibahagi naman sa kanyang katawan. So, yan po ang dalawang bagay na pinapaalala sa atin, ang lesson sa communion. Our relationship with Christ and our relationship with each other.